Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong may mga nagiging usapin ho kasi sa social media, pati na ho dyan sa mainstream media na kung saan ay magkakaroon ho ng iba't ibang malawakang rally ngayon hong Nobyembre. At gaganapin ho yan ng iba't ibang petsa ho. Ang pinakamalaki yatang gaganaping rally ay sa November 30. Pagka ganyang rally, sino-sino pa ba yan? Unang maiisip natin, syempre. Lalo na laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Administrasyong Marcos. Syempre, walang iba kundi mga DD shit. At meron hong mga usap-usapan din sa social media. Binablog na rin ho ito ng iba't ibang mga vlogger na kung saan ay magkakaroon daw ng sanib puwersa ang GIL, INC, at KOJC. Siyempre, pag sinabing GIL, okay, ano yan ang unang naiisip natin dyan, itong si Pastor Senador Joel Villanueva. At itong Iglesia ni Cristo, INC. Siyempre, pag naririnig natin yan, naaalala ho natin itong si Marcoleta. KOJC. Pagka KOJC, ano ba naiisip natin dyan? Si ba naiisip natin pagka kay OJC? General Torre? Siyempre pagka kay OJC, ang naalala natin dyan, naiisip natin dyan, walang iba kundi si Pastor Kibuloy. Palakpakan natin! Usap-usapan ho ng iba't ibang vlogger na magkakaroon daw ng sanib puwersa ang INC, GIL at KOJC. Dahil yata sa post ito ni Jesus Palsis. Kadala nyo naman ho si Jesus Palsis. Alam ko, abogado ito basahin ho natin itong kanyang post, mga kababayan. DDS game plan. Ayan magpapaputok ng skandal that leads to BBM Kuno between November 3 to 7. Magpapaputok daw ng skandal Kuno para dahil dito kay PBBM. Then massive rally by Iglesia ni Cristo plus GIL plus KOJC around November 15 to 18. The anniversary of Ferdinand Marcos. Tama, no? FM Ferdinand Marcos Sr. Burial at libingan ng mga bayani. Nako. To prevent the November 30 rally. Magpatalo ba tayo? Ayan, sabi ho ni Jesus Palsis. Ewan lang ho natin kung siyan ho nakuha ni Jesus Palsis itong information na ito. Na kung saan itong GIL, INC at KOJC ay magsasanib puwersa daw. Hindi natin alam kung bakit. Okay lang naman siguro kung magsanib puwersa sila laban sa korupsyon. Especially ho dyan sa mga nangyayaring flood control. Okay ako dyan. Pero kung magsasanib puwersa itong tatlong ito, dahil sa BBM resign, ay kontra tayo dyan. Kasi mga kababayan, kumbaga, makaagawa ho kasi ng kaguluhan. Makaagawa ho yun ng kaguluhan. Sa akin, yung panawagan sa korupsyon, okay, no problem. At syempre, pagka ganito, sino ba tuwan-tuwa dyan? Di mga DD shit, di ba?
Pero ako, naniniwala kasi ako, mga kababayan, na itong INC, marami yung taga-suporta dyan, si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Diyan sa INC. At dito naman ho sa GIL, ako marami rin ako naniniwala na marami rin loyalist lalo dyan sa, Jesus is Lord. Oh. Dito sa kay OJC, ewan ko lang. Sa kay OJC, kung mayroong dyan, kung mayroong taga-suporta, si Pangulong Bongbong Marcos, maaaring meron din. Siguro hindi nga lang kasing rami lang sa GIL at sa INC. Ang pinaka big event nila, to prevent the November 30 rally. Magpapatalo ba tayo? Ayan, sabi ni Jesus Palsis. Pagka pinainggan ho natin ito, parang natatahi ho ito. Sa pinost ho ni, sa pinost ho ni Congressman Kiko Barsaga. Kilala niyo naman ito si si Congressman Kiko Barsaga alias Meow Meow. Ito ko si Kiko Barsaga, walang ibang ginawa ito kundi tirahin ang mga kilalang politiko, especially diyan sa Senate. Especially kay Pangulong Bongbong Marcos. Ginagamit niya ho ito para makilala ho siya. Sa mundo, especially ng politika. Kasi nga wala namang masyado nakakakilala ho rito. Kilala lang ho ito dun sa distrito na kung saan binoto siya bilang representative or congressman. Kasi nga, ang mga congressman, iba hindi talaga kilala dyan. Doon lang kilala kung saan sila nare-representa o congressman dun sa distrito. Hindi katulad ho ng Senado, National, talagang kilala ho yan, Luzon, Visayas, Mindanao. So, eto, kung paikinggan ho natin yung mga usap-usapin sa iba't ibang rally ngayong November, pati dyan sa November 30, mukhang natatahi ito sa post ho ni Congressman Kiko Barsaga, alias Meow Meow. Sabi niya rito sa kanyang post, ay makikita niyo sa screen. Either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. Diba? Lakas ng pangarap nito. Ulitin natin Either Marcos removes me from Congress, I remove him from Malacanang. Siguro na medyo naniniwala ako doon sa medyo naniniwala ako doon sa sinasabi niya na mariremove siya sa Congress. Pero hindi dahil kay Pangulong Bongbong. Dahil doon sa mga ginagawa niya na hindi normal at masasabing may nilalabag siyang batas diyan sa Congress. Kasi meron hong complaint ito Meron hong mga inaatinan hearing ito sa Congress, sa House of Representatives. Yung ethics complaint laban ho sa kanya. Pero wala akong kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos doon. Either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. There is no in between. It will all end this month. Nako, magaganap daw ito ngayong buwan na ito. Sabi ni Congressman Kiko Barsaga, ngayong buwan daw ito po, pwedeng matanggal siya sa Congress o tatanggalin niya raw si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Isipin mo, matatanggal niya si Pangulong Bongbong sa Malacanang, Ano ba ito, binabangungot? Para bang sinasabi nito ay si Pangulong Bongbong Marcos, hanggang Nobyembre na. Nobyembre na lang. Naku, ang dami niya nagsabi niya, Mula ng 2022. Sabi si Pangulong Bongbong hanggang 2022 lang. Hindi niya matatapos daw ng December ng 2022, matatanggal agad. 23 hanggang 2023 lang. 24, 25, hanggang 2020. Baka naman hanggang 2027 may magsabi pa rin si Pangulong Bongbong hindi matatapos ang 2028. Pakinggan muna ho natin mga kababayan ito si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan wala namang problema kung may mag-rally sa kanya, may mag-rally. Ang sa kanya lang walang manggulo. Hindi matulad ho yung nangyari ho doon sa may Luneta. Naalala nyo? Na kung saan may mga nanggulo hanggang Mindiola. Papuntang Malacanang at iba nga dyan may mga kinasuhan na ng PNP na kung saan susunugin daw ang Malacanang, may mga lighter na ba kayo? Sino ba yun? Sino ba yung si Boy Lighter ba yun? Pakinggan muna natin to si Pangulong Bongbong Marcos.
The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrator goes to a demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people? Those are the people that we are worried about. And those are the people that we are watching out for. We have a good idea who they are. And I hope that they don't, tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo, wala namang mangyayari, may masasaktan lang. Nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kuminsan. Yung mga pulis, wala namang kinalaman yung pulis. They're just there to control the crowd. They're not there to hurt anyone. So that's the only thing I worry about. That's the only thing I worry about. Because we know the reasons for this. The reasons is the outrage for what we have been slowly or not so slowly discovering about some of these projects that were egregious in implementation and shameless in, I don't know what you want to call it, in dishonesty and abuse. So, of course they will... You know, of course that will be a cause for outrage. You know, those funds are supposed to go to people, to feed people, to make their lives better, and that all disappear because they're buying airplanes and buying big mansions kung saan-saan. It's, you know, of course they'll be angry. Isipin mo, ang buhay nila ganyan, kami gutom. How can you be happy? O ayun ha, mga kababayan, wala naman daw problema kung may mga lumabas mag-rally. Basta wala lang kaguluhan. Naunamaan naman daw niya yung mga nagrarally dahil isipin mo yung mga mahihirap gutom tapos kayo ganyan yung mga buhay niyo may mga mansion kayo. Ang problema kasi rito, palalabasin nila, magrarally sila, anti-corruption, pero tutumbukin yung Mindiola tapos paplanuhin sunugin yung Malacanang. Ano ba yun? Anong klaseng pag-iisip yun? Diba? So, tingnan natin mga kababayan, dahil si Pangulong Bongbong Marcos daw hanggang Nobyembre na lang. According kay Congressman Kiko Barsaga alias Miao, update na lang ho tayo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.